Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Kumusta mga kababayan? Balik na naman po tayo sa Debunking False Sabbaths. At ang paksa natin ngayon ay tungkol sa Solar Sabbath. Kaya tinawag itong Solar Sabbath dahil ang Sun ang reference point nito at hindi ang Moon. Ito ay dahil ang Equinox Day na nagaganap tuwing March ang basehan ng calendar na ito. Kaya mayroong iba na tinatawag din ito na Equinox Sabbath. Ang paniniwala daw na ito ay ayon sa Jubilees chapter 2, verse 9, kung saan ang Sun ang itinakda bilang dakilang tanda sa lupa para sa mga Sabbats, months, mga feasts, year, sabbatical years, jubilees, at lahat daw ng seasons ng taon. Noong year 2009 ay naimbitahan kami na dumalo sa ilang araw ng seminar ng mga isin sa Antipolo. Doon ay naituro sa amin ang priestly calendar na kahawig ng tinatawag ngayon na Zodiac o Zodokite calendar. Kung saan ang bawat bagong taon ay nag-uumpisa sa Wednesday dahil nalikha daw ang Sun, Moon, and Stars sa ika-4 na araw ng creation. Ito din ang mga isin na nag-anoint sa akin. Kaya lang mula nang ma-anoint ako ay nag-umpisang mabuksan ang isip ko tungkol sa sacred calendar o scriptural timekeeping. Sa parehong taon, ay inatasan ako ng head elder namin na mag-conduct ako ng seminar on determining the times. Mula nang ako ay nagpaliwanag tungkol sa determining the times ay nag-umpisa namin na malaman ang true Sabbath days. Kaya iniwan namin ang Zodiac calendar dahil hindi ito naaayon sa Torah at banal na mga kasulatan. Bago natin talakayin ang Solar Sabbath ay alamin muna natin kung ano itong tinatawag nila na Zodiac calendar upang mas maunawaan ninyo. Ang sinasabi na Zodiac calendar ay batay sa Enoch calendar na mababasa sa The Book of Enoch. Ito umano ay isang solar calendar. Nababanggit din ang ganitong klase ng calendar sa The Book of Jubilees kaya tinatawag din ito na Jubilee calendar. Nababalot ng controversies ang The Book of Enoch at The Book of Jubilees dahil walang matibay na pinanghahawakan na ito ay mapagkakatiwalaan nga. Dahil walang original copy dati nito o kahit man lang copy sa original languages nito, maliban sa mga translation sa ibang languages na puno ng dagdag at bawas na nilalaman. Ang buo lang na kopya nito ay ang translated copies ng mga Ethiopians. Subalit ang pagkakatuklas sa Dead Sea Scrolls noong 1940s sa mga Qumran caves ay tila nagpatibay na ang original copies ng mga aklat na ito ay original na naisulat sa Hebrew o Aramaic. Ilang bahagi ng The Book of Enoch at The Book of Jubilees ang natuklasan kasama ng mga Dead Sea Scrolls. Noong year 2017 lang, na-decipher ang tinatawag sa Dead Sea Scroll Calendar o Qumran Calendar. Malaki ang kaugnayan nito sa Enoch Calendar at Jubilee Calendar. Ang mga Dead Sea Scrolls ay pagmamayari ng isang community ng mga isin, na tinatawag sila na Yahad, na ang ibig sabihin ay together. Ito rin ang pangalan ng grupo ng mga isin na nakausap namin noon sa Antipolo. Muntik na nga sana na ang pangalan namin sa aming bagong grupo ay Hayahad. Pero ang mga isin sa Qumran, na isang lugar malapit sa Dead Sea, na sumulat ng Dead Sea Scrolls, ay nagmula pa sa panahong 3rd century BCE hanggang 1st century BCE. Sa Hebrew, ang isin ay isim, na ang ibig sabihin ay the pious ones. Ang isin ay isa sa mga Jewish sects gaya ng Pharisees, Sadducees, at Zealots. Sila ay lumitaw sa panahon ng Second Temple.
May mga naniniwala na sila ay nagmula sa mga Zadokite priests. Kaya tinawag ang calendar na Zadokite calendar. Si Zadok ay isang pangunahing priest noong panahon ni King David. Siya ay nagmula sa lahi ni Eleazar na anak ni Aharon na nagmula sa mga Levite, at malaki ang kanyang ginampanan sa kasaysayan ng Israel. Ipinaubayan ni King David kina Zadok ang priestly courses sa buong taon ng bawat taon. Kaya sa paniwala ng mga tagasunod ng Zadok calendar ay ang calendar na ito ang umiiral noong panahon na yun ni King David. Inihabilin din ni King David kay Zadok at Prophet Nathan ang pagtalaga kay King Solomon bilang hari ng buong Israel. Naniniwala din ang iba na ito din daw ang calendar na gamit noong panahon ni Noah dahil ang halimbawa ng mga months sa salaysay ng baha ay binubuo ng 30 days bawat buwan, gaya ng naipakita na rin natin ng ilang beses. Sa pagdudugtong-dugtong sa mga pangyayari at batayan na yan, at pagtatagpi-tagpi, ay nabuo ang tinatawag ngayon na Zadok calendar. Ito ay nag-uumpisa lagi ng taon sa Wednesday. Ang unang Wednesday pagkatapos ng spring equinox na nagaganap sa March 20th, at kung minsan ay 21st o 19th. Kaya laging fixed ang Sabbath nila at weekly cycle sa bawat taon. Hindi nagbabago kung anong araw o weekday ang mga kapistahan at kaganapan. Halimbawa, kung natapat sa Wednesday ang first day of the Feast of Unleavened Bread ay lagi na itong Wednesday sa kahit anong taon ayon sa Zadok calendar nila. Ang Shabuot naman, o Pentecost, ay laging natatapat sa Sunday. Binubuo din ito ng 12 months na mayroong 30 days bawat isa. Nahahati ang bawat taon sa apat na tekufet o ang tinatawag na seasons, ang Spring Equinox, Summer Solstice, Fall Equinox, at Winter Solstice. Kagaya ng quarter natin sa ngayon ay binubuo ng 3 months ang bawat quarter. Bawat end of season o quarter ay nagdadagdag ng 1 day o isang leap day. Kaya sa kabuuan ay 364 days bawat taon. Kaya, sa totoo lang, ay napakaganda ng Zadok calendar nila, at napaka-convenient. Dahil dito kaya maraming nagsulputan ngayon ng mga Zadok calendars at mga grupo na Zadok calendar ang dala. Narito ang basic ng Zadok calendar sa kabuuan. Ito ay purely solar year kaya napakadali at wala na kailangan pa na tingnan. Ang New Year ay laging Wednesday kaya consistent ang weekdays every year. Nag-uumpisa ang New Year makalipas ang Spring Equinox Day kaya buo na ang taon at hindi kulang na gaya ng iba. Dahil pareho lagi ang araw ng umpisa bawat taon kaya na-solve na nila ang problema sa paiba-iba na araw sa weekdays ng mga feasts. Ang Sabbath ay laging matatapat sa Saturday. Lahat ng araw ay parehong araw lagi sa weekdays sa bawat taon. Ang bawat month ay may 30 days at fixed kaya hindi na pagtatalunan kung mag-uumpisa na o magtatapos na ang month. Hindi na issue kung ang month ay may 29 days lang, at hindi na pagtatalunan kung dark moon, crescent moon, o full moon ang umpisa ng month. Ang taon ay nahahati sa 4 na seasons na may 3 months bawat isa. Ito ay naka-align sa 4 na tekufet, ang Spring Equinox, Summer Solstice, Fall Equinox, at Winter Solstice. Na siyang nagdudulot ng 4 seasons sa lupa, ang Spring, Summer, Fall, and Winter. Isang leap day o extra day ang dinadagdag sa pagtatapos ng bawat quarter o every 3 months. Upang mabuo ang 364 days ng solar year ng Zadok calendar. 12 months lang ang Zadok calendar. Walang 13th month, kaya hindi na kailangan ng intercalation sa anumang taon. Sa kabuuan, ang Zadok calendar ay isang solar calendar na may 364 days per solar year, 12 months na 30 days bawat isa, plus 4 days sa 4 na quarters, at may 52 weeks na fixed na weekdays. Almost perfect calendar na sana ito. Pero nakita mo ba kung alin ang mali? Madali lang po mga kababayan ang paraan upang huwag maligaw sa calendar. Kailangan lang ay alam ninyo kung ano ang petsa. Tama po ang narinig ninyo at nababasa. Petsa ang kailangan na tingnan at malaman. Ayon sa 1 Thessalonians 5:21, "Prove all things, hold fast that which is good." Kaya patunayan natin kung tama ba ito o mali.
Sabi ng Messiah sa Matthew 5:17, "Think not that I am come to destroy the law, or the prophets, I am not come to destroy, but to fulfill." Kaya na-establish ng Messiah na matibay ang kasulatan ng Torah at ng mga propeta. Sabi sa 1 John 4:1, "Beloved, don't believe every spirit, but test the spirits, whether they are of Elohim, because many false prophets have gone out into the world." Kaya subukan natin ang espiritu ng katuruan na ito. Ayon sa halimbawa ng mga Bereans na mababasa sa Acts 17:11, ay saliksikin daw sa Torah kung ang ipinapangaral ay naaayon dito. At pinapatunayan naman ng mga propeta sa Isaiah 8:20 na kailangan ay naaayon sa Torah at sa patuto ang sinasabi, dahil kung hindi ay wala sila sa liwanag ng katotohanan. Ang error number 1 ay ang Wednesday. Una, wala pang Wednesday noong panahon ng mga Essene. Hindi pa lumilitaw kahit ang Old English. Sa unang bungad pa lang ay masusukat nyo na agad ang kaisipan ng mga nagpapaliwanag na ganyan. Kaya alam nyo na. Pangalawa, ang weekdays ay naisingit lang sa Roman calendar noong panahon na ni Constantine. Kung totoo na ang week ay nagmula pa sa creation, ay hindi naman dito naka-align ang calendar ng mga Romans. Pangatlo, mas lalo naman na walang Wednesday noong creation at ang weekdays na ito. Pang-apat, ang origins ng Greek Planetary Week, ay hindi naman sa creation na pinaniniwalaan ng mga Hebrews na kabatay, kundi ito ay bawat oras na nakatalaga sa bawat planetary gods ng mga Greeks, at ang kinalabasan ay Planetary Week. Naipaliwanag na po natin sa isang video dati ang origin ng planetary weeks ng mga Greeks. Panoorin nyo na lang po kung hindi nyo pa napanood. Nasa itaas po sa right corner ang link. O kaya ay pakitingnan na lang sa description ng video na ito ang mga links. Naipaliwanag na din natin sa parehong video na iba ang dati na weekly patterns ng Roman calendar. Paano ito mag-synchronize sa planetary week ng mga Greeks o sa inaakala na Shabua ng mga Jews? Naipakita na din natin sa isang video na kaduda-duda ang pagkakapareho ng calendar weeks ng Roman Gregorian calendar at ng Jewish calendar. Isang malaking sabuatan o pilitan o himala para mangyari ito. Questionable na nga ang pagiging synchronized ng calendar week ng mga Romans at Jews, ay dumagdag pa ngayon itong Zodiac calendar. Malinaw na gaya-gaya puto maya ang nangyayari. Mabuti sana kung naiba man lang sana ang pagkakasunod-sunod ng calendar week, mas kapanipaniwala pa sana. Marami silang ganyan. Itong Zodiac calendar ng isa pang website ay ganoon din. Mas ipinagdiinan pa na pareho sila ng calendar week ng Gregorian calendar week. Ang error number 2 ay ang turing nila sa spring equinox bilang nag-iisang batayan ng taon. Isa itong halimbawa ng anachronism dahil ang salitang Latin na equinox ay coin terms lang mga Romans. Nang niyakap ni Julius Caesar ang solar year ng mga Egyptians ay saka lang ito napangalanan na equinox. Pero hindi lang po ito tungkol sa terminology. Dahil madali na natin ngayon malaman ang spring equinox dahil sa devices na na-develop sa paglipas ng maraming panahon at sa technology na meron tayo ngayon. Pero bago ito nagawa ng mathematical formula ng mga Romans at Egyptians, ay paano malalaman ng mga tao noong unang panahon kung solar lang o ang sun lang ang batayan? Kung hindi sinabi ng mga astronomers at mathematicians na March 19 ang spring equinox, ay paano malalaman ng mga tao kung yan lang ang batayan? Ayon kasi sa paniwala ng mga advocates ng Zodiac calendar ay ang sun lang daw ang batayan ng lahat ng panahon. Ito ay naaayon daw sa Jubilees chapter 2, verse 9. Pero ang The Book of Jubilees ay puno ng controversies at questionable ang authority at integrity. Binaliwala nila ang Bible ng dahil sa Jubilees. Hindi naman yata tama ang timbang. Ayon sa Torah, ang mga pagpapasya ay kailangan ng 3 o mahigit pa na mga saksi. Malalaman ang spring season sa pamamagitan sa pagsubaybay sa moon cycles at galaw ng mga stars sa kalangitan. Hindi lang ang sun ang witness. Bawal sa Bible ang lone witness.
Hindi nila kinilala at pinahalagahan ang salita ng Elohim sa Torah. Ayon sa Genesis chapter 1, verses 14-16, ay dalawa ang great lights na itinalaga ng Elohim bilang tanda ng mga takdang panahon, at kasama ang mga bituin. Ito ay tatlong witnesses. Alam naman na nating lahat na ito ay sun, moon, and the stars. Hindi na po natin ipapaliwanag yan dito. Panoorin nyo na lang po ang playlists natin na Determining the Time series. Pero bakit equinox lang ang reference point nila? Ano ba ang dahilan? Bakit nila nasabi na ito ang katapusan ng taon? Dahil kaya sa equal day and night. Kaya ito tinawag ng equinox noong araw dahil sa akala ng mga tao noon na ito ang pantay ang haba ng oras ng araw at gabi kaya parang nakabuo na ng full circle ang isang taon. Pero alam na natin ngayon na hindi ang equinox day ang pinakapantay ang haba ng oras ng araw at gabi. Alam na natin ngayon na pinaka-equal day and night ay ang equinox day. Gaya ng naipaliwanag natin sa isang nakaraang video. Ngayong year 2024 ang spring equinox ay naganap noong March 11, 2024 sa ating bayan. Ito ay mas malapit sa 12 hours of day kaysa sa March 20 equinox. Dapat siguro ay ito ang batayan nila kung true equal day and night ang sign nila o reference point. Dapat lang din nila maunawaan na isang local event ang equinox. Kaya nga ito ay naganap noong March 16, 2024 sa Jerusalem, Israel. Ang error number 3 ng Zodiac calendar nila ay ang calendar date nito. Lalong-lalo na ang date ng spring equinox. Dito sa isang sample na kinuha natin mula sa isang grupo na inaasahan ng iba nating mga kababayan, ang date ng spring equinox dito ngayong year 2024 na ginamit nila ay March 19, 2024. Halata na kung sino man ang gumawa nito ay nasa Western world at ang ginamit niya ay ang local time zone nila. Nakalimutan yata nila na ang equinox ay hindi isang local event kundi isang global event. Ibig sabihin ay simultaneous itong nagaganap sa buong mundo, anumang araw at oras sa kanya-kanyang lugar. Isahan lang para sa pangkalahatan. Para itong new moon conjunction na isang global event. Hindi ka maghihintay na dumating ang event sa lugar nyo dahil hindi naman ito local event kundi global event. Ibig sabihin ay isang beses lang ito nagaganap sa isang bahagi ng mundo pero sa pangkalahatan na, ganyan ang global event. Kaya ang date sa Zodiac calendar sample na ito ay hindi po applicable sa ating bansa. Dahil ang March 19 sa Western Hemisphere ay March 20 dito sa atin sa Eastern Hemisphere. Pero alam ko na matatalino sila, magagaling, at mga expert, kaya wag po kayo magtataka mga kababayan kung pagkatapos na mapanood nila itong exposition natin ay gagawa na sila na pang local version ng bawat bansa ayon sa kanya-kanyang time zone. Para may idea lang kayo ay narito ang actual na event sa nakaraang March Equinox 2024. Noong March 22 ng tanghali ay naganap ang pagdaan ng Sun sa equator na nat-4 sa bansang Papua New Guinea. Pero dito sa oras ng ating bansa ay sa ganap na 11:06 AM ng March 20, 2024. Sa Universal Time, ito ay 3:06 AM, March 20, 2024. Pero ito ay 10:06 PM, March 19, 2024 sa Central Time Zone sa Amerika. Hindi na ito aabot sa Amerika dahil ang equinox event ay ilang minutes lang na nagaganap. Ganyan ang global event. Kaya kung ang calendar na hiniram mo ay gawa sa local time ng US ay hindi applicable ang dates niyan dito sa atin kasi iba ang petsa sa atin dahil ahead tayo ng isang araw sa kanila lagi. Ganito rin ang nangyayari kapag new moon conjunction. Ito ay isang global event na magaganap ng 2 minutes and a half lang. Ang conjunction nitong April 2024 ay sa Pacific Ocean bandang Central America ang kaganapan. Ang pagtatapat ng Sun at Moon ang dahilan kaya may solar eclipse. Pero ang pagdilim ng araw ay kita din sa North America at Canada. Ito ay April 8, 2024 sa oras na 1:21 PM sa Central Daylight Time Zone ng Amerika. Ito naman ay 6:21 PM sa Universal Time. Ito naman ay 2:21 AM ng April 9, 2024 dito sa atin kaya hindi natin kita ang eclipse. Ganito po ang global event kaya dapat ang calendar nakadesenyo para sa local time zone ng gagamit nito. Ang error number 4 ng Zodiac calendar nila ay ang New Year nito.
Ang kanilang New Year ay first Wednesday after the spring equinox o March equinox. Maraming mali dito ang Zodiac calendar. Una, sabi nila kaya Wednesday silang nag-uumpisa ng taon dahil ito ang araw ng nilikha ang Sun, Moon, and the stars. Hindi na natin papansinin ang Wednesday kasi nauna na nating naipaliwanag. Unawain na lang natin na ang ibig sabihin nila ay Day 4 o 4th Day of Creation. Mali po na pangunawa ito sa kasulatan. Ang Hebrew word na ginamit sa Genesis 1:16 na isinalin na made, ay asa. Ang ibig sabihin niyan ay appoint or assign. Ang create sa Hebrew ay bara. Dati na pong may sun, moon, and stars dahil sa mga unang verses pa lang ay nalikha na sila. Dito sa verses 14-16 ay inappoint lang sila bilang tanda ng panahon. Naipaliwanag na po natin yan sa ilang videos ng ilang beses na. Kaya hindi totoo na ito ang creation day ng sun, moon, and stars. Pangalawa, hindi naman sa panahon ng spring equinox naganap ang creation kundi sa autumn equinox o fall season. Ang original first month ay ang 7th month na ngayon. Meron po tayong video tungkol dyan. Pangatlo, wala naman significance ang 4th day para gawing umpisa ng taon. Bukod sa wala naman instruction na ito ang umpisa ng taon. At wala naman natural order na magsasabi na ito ang umpisa ng taon. Hindi gaya ng sunrise na natural na nag-uumpisa ng umaga. Hindi gaya ng moon na may umpisa at katapusan kaya malalaman mo ang month. Ang mga stars, malalaman mo kung nakabuo na ng isang taon dahil bumabalik uli sila sa dating kinaroroonan sa kalangitan. Pero ang 4th day ay walang ganoon na pahiwatig. Kahit nga sa week na sinasabi nila hindi naman ito ang umpisa o katapusan, dahil ito ay nasa gitna. Hindi gaya ng Rosh Chodesh siyang unang araw, sa pagsikat ng araw. Kasunod nito ay ang pituhang bilang, patungo sa 7th day Sabbath. Malinaw sa naunang verses ng Genesis na dati nang may liwanag na naghahati sa araw at gabi bago pa ang 4th day o ang sinasabi nila na Wednesday. Ang error number 5 ng Zodiac calendar nila ay ang kanilang month. Ang kanilang month ay hindi nababatay sa moon o lunar cycles. Ito ay nakabatay sa solar year o equinox kaya matatawag ang mga ito na solar months. Sa bawat pagtatapos ng 3 buwan ay nagdagdag sila ng isang araw o leap day. Dahil may 4 na quarters o seasons sa isang taon kaya ito ay 4 na araw bawat taon. Kaya sila nagdagdag ng 4 na araw ay para mabuo ang 364 days in a year. Ang madali nating mapapansin dito ay ito ay solution at hindi revelation. Halata na parang may ginawan lang sila ng solution sa isang umiiral na problema sa calendars noong panahon nila. Mas binaliwala nila ang mas maraming kasulatan, na revelation mula sa Elohim, na nagsasabi na ang buwan ang itinakda para sa mga seasons o kapanahunan at ang sun ay para sa araw o day. Ang Ecclesiasticus chapter 43, verses 68, ay nagpapatotoo na ang moon ang itinakda para sa mga seasons na itinakdang kapanahunan gaya ng mga takdang kapistahan ng Elohim. Sa katunayan ang month sa Hebrew ay tinawag ayon sa isang tawag sa Hebrew ng moon, ayon sa revelation ng kasulatang ito. Kaya binabaliwala ng Zodiac calendar ang ibang mga tanda sa kalangitan na itinalaga ng Elohim. Ang error number 6 ng Zodiac calendar nila ay ang 364 days ng kanilang solar year. Ang batayan daw niyan ay nasusulat sa The Book of Enoch at sa The Book of Jubilees. Pero kulang ito dahil ang actual solar year ay 365.25 days. Dahil ang Zodiac calendar year ay may 364 days lang kaya may kulang sila na 1.25 days bawat taon. Ibig sabihin ay every 24 years ay kulang na sila ng 30 days o katumbas ng 1 month. Ang totoo ay mababasa sa 2 Enoch chapter 14, verse 1, na ang isang taon ay mayroong 365 days and 1/4 day. Ito ang dahilan sa The Book of Enoch kung bakit kaduda-duda at hindi mapagkatiwalaan. Kasi ang ganitong calculations ay sobrang napaka-advance sa panahon ni Enoch.
Imposible na galing sa anghel man o kalangitan man ang kaalaman na ito dahil paraan ito ng tao. Ang ibinigay ng kalangitan ay revelation at observation, hindi calculation na gaya nito. Sobrang haba ng panahon bago nakuha ng mga mathematicians ang numero na ito. Kahit ang mathematics at numerical systems ay kailan lang naimbento. Nang inayos ang calendar noong panahon ni Constantine ay hindi pa naiimbento kahit ang number 0. Ang totoo ay kasama ang moon sa Enoch calendar. Kaya hindi natin alam kung saan nanggaling ang hugot ng ilan na purely solar lang daw ang Enoch calendar kaya ganoon sila sa Zodiac calendar nila. May pahiwatig din sa Enoch ng pangangailangan ng 13th month sa lunar year upang pumarehas sa solar year. Pansinin dyan na kasama ang stars sa pagdetermine ng year. Kaya saan galing ang paniniwala ng ilan na sun lang ang batayan at wala ng iba? Sa second Enoch ay ipinapaliwanag din ang kulang na mga araw ng lunar year sa solar year. Kaya dapat ay may intercalation na gawin. Pero hindi ginagawa ng mga advocates at proponents ng Zodiac calendar. Kaya mawawala sila sa tamang panahon. Maliban na lang kung wala silang paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. Isang perversion ang ginawa nila sa mga kasulatan ng Book of Enoch. Pero baka naman iba lang ang interpretation at application ng iba. Baka naman sinasabi lang ng Book of Enoch ang magkakaibang haba ng taon. Dito ay sinasabi na ang lunar year ay may 354 days lang. Sa ibang bahagi ay sinasabi na ang stellar year o taon gamit ang mga stars ay inaabot ng 364 days lang. At sa ibang bahagi naman ay sinasabi na ang solar year ay may kabuuang 365 days and 1/4 day. Kaya ang pagsasama ng tatlong batayan na ito ay magbibigay ng perfect harmony sa timekeeping. Pero hindi sinunod at isa lang ang ginamit nilang batayan. Ang Book of Enoch ay pinaniniwalaan na naisulat mula noong year 300 BCE. Samantalang si Enoch ay nabuhay noong panahon na around year 3000 BCE. Dahil walang makuhang copies nito, at puro translated copies na lang na maraming magkakaibang version, kaya malaki ang posibilidad na marahil ay sinamantala ito ng ilang translators na isingit ang kanilang paniniwala. Ayon sa mga tagapagsuri ay ang karamihan sa nilalaman ng First Enoch ay nagmula na sa 1st to 3rd century CE. At ang Second Enoch naman ay ang pinakalumang translated copies ay mula sa 14th century CE. Yan po ang problema sa The Book of Enoch. At malamang yan din ang dahilan kung bakit hindi ito isinama sa kanan ng Bible ng parehong Jewish at Christians Bibles. Pero ang Book of Enoch ay pwede po natin gamitin kapag hindi ito salungat sa sinasabi ng Torah o Biblia. Kapag ito ay nakakatulong sa banal na kasulatan. Subalit kapag makakasira na sa Torah o Bible ay dyan po ang hangganan. Dahil kailangan mo nang mamili sa pagitan ng Bible at Book of Enoch. Kapag naniniwala ka sa Bible ay kailangan na manindigan ka para sa Bible. Pero kapag mas pinili mo ang Book of Enoch ay palagay ko ay dapat mo na rin itigil ang paggamit ng Bible at subukan mo magturo na puro Book of Enoch lang ang batayan mo. Ang error number 7 ng Zodiac calendar nila ay ang Saturday Shabbat nila. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan ay may nag-comment sa isa sa mga videos natin na nagsasabi na Saturday pa rin ang Sabbath na sinusunod niya dahil yun ang nakita niya sa Zodiac calendar. Bawal po sa Torah na makasanayan na gamitin natin ang pangalan ng ibang Elohim. Ang Saturday po ay halo mula sa mga sinasamba ng mga pagano gaya nina Saturn at Sator. Kaya ang tawagin ng banal na araw ng pagsamba na pinabanal ng Elohim sa mga pangalan ng sinasamba ng mga pagano ay isang malaking paglabag sa Torah ng Elohim. Kaya yung sinabi niyang yun ang batayan kung bakit mali agad ang Zodiac calendar at mali ang Sabbath ng Zodiac calendar. Alam naman natin na mali ang Saturday Sabbath, at naipakita na natin yan sa ilang video sa mga nakaraan. Pero makikita yung Saturday sa kanilang calendar. Patunay na sumusunod sila sa pandarayan ng mga Greeks at Romans. Kahit naman hindi gumamit ng names ng Gregorian calendar weekdays, kagaya ng ginagawa ng ibang Zodiac calendars, ay ganoon pa rin naman. Ang March 23, 2024 na petsa ng Shabbat nila sa Zodiac calendar kapag tiningnan ang weekday ay Saturday pa rin naman nakatapat. Kahit ang 4th day ng Zodiac calendar week, kahit natawagin pa itong 4th day, pero ang weekday ng March 20, 2024 ay Wednesday.
Parang naglolokohan lang po, di ba? Kaya malinaw na nanghihiram lang sila sa kasinungalingan ng Planetary Week, na ilang beses na natin pinatunayan ang kamalian. Kaya false Sabbath po ang dala ng Zodiac Calendar. Ang kanilang Sabbath ay alipin pa rin ng man-made international dateline na 1800s lang naman na-establish. Kaya ang kanilang calendar ay man-made na rin. Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Ang error number 8 ng Zodiac calendar nila ay ang kanilang calendar week. Ito ay dahil malinaw na sumusunod sa concept ng uninterruptible continuous weekly cycle. Makikita yan sa kanilang Zodiac calendar, na continuous ang weekly cycle nila. Nauumpisa ito sa Wednesday at nagtatapos sa Tuesday, at ganoon uli sa bawat taon. Kaya patuloy lang ang kanilang weekly cycle. Hindi po yan magtutugma sa sinasabi ng banal na kasulatan. Halimbawa, dito sa kanilang first month. Ang unang mali dito ay ang umpisa ng taon at buwan. Sa Wednesday sila nag-umpisa sa halip na sa New Moon Day. Kaya ang nangyari tuloy ay ang 15th day of the month nila ay hindi natapat sa full moon. At ang Passover at Feast of Unleavened Bread ay naging out of season. Ang pangalawa at pinakamalaking mali dito ay ang Shabbat. Ang 15th day of the first month ay High Sabbath o Double Sabbath dahil Sabbath ito ng first day of the feast at araw din dapat ng 7th day Sabbath. Pero teka, baka isipin nila na sinusukat ko sila ayon sa aking personal na paniniwala, kaya sige tingnan natin sa banal na kasulatan kung tutugma ang kanilang paniniwala at katuruan tungkol sa Sabbath at weekly cycle. Narito ang kanilang fixed second month. Ang 15th of the second month nila ay natapat sa Friday. Kaya ito ay the day before their Saturday o Shabbat nila. Ano ang sabi sa Bible tungkol sa second month na may kinalaman sa Sabbath? Ayon sa Exodus 16, verse 1, dumating sa wilderness of Sin ang Israelites sa 15th day of the second month. Nagreklamo sa gutom ang mga Israelites kaya sinabi sa kanila ng Elohim sa paglubog ng araw ay kakain sila ng karne at kinabukasan ay umpisa ng pagdating ng tinapay o mana. Ito ang pagbibigay ng mana at pagturo ng 7th day Sabbath sa Israel. Ang kinabukasan ay ang 16th day. Mula dito ay araw-araw na dumarating ang mana sa loob ng 6 na araw. Sa ika-6 na araw ay doble ang nakukuhang mana dahil kinabukasan ay ika-7 araw at Sabbath kaya walang darating na mana. Sa verse 23 ay sinabi na tomorrow is Sabbath. Kaya ang 22nd day of the second month sa pangyayari na ito sa Exodus ay Sabbath. Ngayon ang tanong ay, kung tama ang continuous weekly cycle ng Zodiac calendar at tama ang Saturday Sabbath nila, ay dapat ay umakma sana sa pangyayari na ito. Pero bakit hindi lumapat sa actual na Sabbath day sa Bible? Bakit ang 23rd day of the second month ang Sabbath nila? Malinaw na mali ang Saturday Sabbath na kanilang sinusundan at mali ang continuous weekly cycle at mas lalong mali ang Zodiac calendar nila. Dito lang, at kahit ito lang, ay tapos na ang boxing. Ang error number 9 ng Zodiac calendar nila ay ang may kinalaman sa mga pangyayari sa crucifixion ng Messiah. Ang tanda ng Messiah ay babangon siyang muli makalipas ang 3 days. Sa mga pangyayari ng 3 days and 3 nights mula sa crucifixion sa hapon ng Passover, sa pagmamadali na may libing siya dahil mag-uumpisa na ang Passover night celebration, at Sabbath kinabukasan, sa resurrection sa gabi ng Day of First Fruits, at hanggang sa kinaumagahan na umpisa ng bilang patungong Pentecost. Paano mag-fit yan sa Zodiac calendar? Ang error number 10 ng Zodiac calendar nila ay ang Day of First Fruits. Ang kanilang sinunod ay ang paniniwala ng mga Sadducees na ito ay kinaumagahan ng unang Sabbath matapos ang Feast of Unleavened Bread. Sobrang layo na nito sa resurrection ng Messiah. At hindi ito magtutugma sa actual na Day of First Fruits nina Joshua pagdating nila sa Promised Land. Ang error number 11 ng Zodiac calendar nila ay ang bilang papuntang Pentecost o Shabuot. Dahil mali nga ang araw nila ng waving of first fruits kaya mali ang umpisa ng bilang at mali din ang katapusan ng bilang. Walang katunayan na ang Shabuot ay naganap sa araw na ipinapakita ng Zodiac calendar. Ang error number 12 ng Zodiac calendar nila ay ang Feast of Tabernacles sa 7th month. Hindi rin magtutugma ito sa actual na pangyayari.
Ayon sa Leviticus 23, verse 39 ay matatapat sa Sabbath ang ikawalong araw ng pagdiriwang na Feast of Tabernacles. Pero sa Zodiac calendar ay ibang araw ang Sabbath. Ang ikawalong araw na ito ay dapat ay nakatapat sa Sabbath. Sa katunayan ay ito ang kinaumagahan ng sinasabi nila na last great day na bumalik sa temple ang Messiah sa araw ng Sabbath. Kaya ang 22nd day of the month dapat ay Sabbath. Kung ang Sabbath ay ang 25th day of the 7th month, gaya ng ipinapakita ng Zodiac calendar, ay sana hindi na pinauwi ni King Solomon ang mga Israelites noong 23rd day dahil babalik na naman sila sa temple. Kaya malinaw na mali ang solar Sabbath day ng Zodiac calendar. Kung napansin ninyo mga kapatid ay pawang mali ang mga araw ng Sabbats, feasts, at mga appointed times sa tinatawag nila na Zodiac calendar. Kaya ang solar Sabbath ng Zodiac calendar ay debunked. Napakarami pa sanang paliwanag tungkol dito upang lumitaw ang buong katotohanan kaya lang ay napahaba na po itong video na ito. Kaya hanggang dito na lang po muna mga kababayan. Sa totoo lang, kung wala akong alam, ay matatanggi na ako ng Zodiac calendar, dahil napakaganda niya talaga at maaakit ka. Almost perfect calendar na kung tutusin. Pero kaya ko ito hindi natanggap ay dahil it is too good to be true. May mga kasabihan nga na kapag too good to be true daw ang isang bagay ay malamang scam yan. Ang Elohim ay hindi nagbibigay ng revelation na sobrang linaw gaya ng Zodiac calendar. Ang ibinibigay lang niya ay inspiration. The rest ay perspiration. Ang Zodiac calendar na ito, na dinadala ng iba ay halatang isang solusyon na ginawa sa nakaraan sa mga problems o kalituhan tungkol sa calendars at lalo na dahil ang daming naglalabasan na calendars mula noon hanggang ngayon. Halata na nais nito na ma-justify ang continuous weekly cycle at Saturday Sabbath. Hindi lang ang incongruence ng solar year at lunar year. Kaya matapos na subukan natin ang Zodiac calendar, ayon sa banal na kasulatan at katotohanan, ay hindi ito pumasa at wala ito sa liwanag. Dahil dito ang solar Saturday Sabbath ng Zodiac calendar ay malinaw na debunked na. Kung gayon ay ano ang tunay na araw ng Sabbath? Alin ang 7th day? Mula saan ang pagbilang? Naipakita na po namin ang true Sabbath sa mga videos na nagawa na natin. Kung masugid na taga-subaybay po kayo ng channel na ito ay mapapansin po ninyo yan. Kung hindi nyo pa po napanood ay ipinapayo po na panoorin po ang mga videos na ito. Upang mas madali ninyo mahanap ay punta lamang po kayo sa playlists ng channel na ito. Kung hindi pa rin po maunawaan at kung nais ninyo ng direktang paliwanag ay pakiabangan na lang po ang darating na True Sabbath video series natin. Maraming salamat po kababayan sa inyong panunood at pagsubaybay. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.